Matthew chapter 3 verse 7 up to the following verses. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, "Kayo'y lahi ng mga ulupong. Sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala niyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag niyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy." Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang malakas sa pagkakabasa ng kanyang salita. Praise God. Pwede na po kayo magsupo sa presensya po ng ating Panginoon. Ngayon pong darating na linggo, tayo po ay nasa ikalawang linggo na po ng Advent season. So, na-explain na po ito ng mga preachers siguro na humayo sa inyo. Ito po ay paghahanda sa pagdating po ng ating Panginoon. Pero ngayong gabing ito, mga kapatid, hayaan niyo po na ibahagi ko sa inyo yung ilang detalye dito po sa reading ng Matthew chapter 3. At ang pinagtuunan ko po ay yung sa verse 7 hanggang sa verse 9 lang, mga kapatid. Yung sinabi po ni John the Baptist na you are brood of vipers. Kayo ay lahi ng mga ulupong. So kilala po natin si John bilang isang propeta na mayroong pong tapang pagdating po sa kanyang pangangaral. Hindi siya nangingimik kahit mga religious people or mga taong may mga say sa buhay o may mataas status ang matatamaan po ng kanyang mensahe. Kaya hindi po nakakapagtaka na maraming tao po ang nawiwili na siya po ay pakinggan at marami rin po ang nagpapabautismo. So nakita po ito ng mga Pharisees and observers of the law, ng mga Sadducees na pagkakataon upang makalapit kay John. Kasi nung time na nagbabautismo si Juan sa mga tao, so lumapit din sila para magpabautismo din puno. So, instead na sila po ay i-entertain, mga kapatid, hindi niya ito winelcome in a polite way, mga kapatid. So sabi niya, "You brood of vipers." Tinawag niya itong mga lahi ng ulupong, mga kapatid. Ito po ay hindi pang insulto sa kanila. Ito po ay isang diagnosis. Kasi ina-expose ni John yung tunay nilang spiritual na kalagayan. There was a spiritual problem. Kasi umaakto sila na parang mga ulupong. Amen? A serpent-like deception. Isang mapanganib na pamamaraan kung saan naghihintay silang tumuklaw. Kasi sa totoo lang po, hindi naman po sila talaga lumalapit para magpabautismo kay Juan. Kaya nga sabi ni John, ipakita niyo muna sa inyong pamumuhay na kayo ay nagsisisi sa inyong kasalanan. Kasi binabautismohan niya yung mga tao, tanda ng pagsisisi nila sa kanilang kasalanan. Pero nandoon po yung mga Pharisees para matyagan si Juan sa kanyang ginagawang pagbabautismo. So ang mensahe po natin ay pamagat po na clearing spiritual obstacles. Paglilinis sa mga bagay na nakakahadlang sa paglago natin spiritual. Sa ating pong binasa, mga kapatid, sa scripture lalo na po, ang viper, although yan ay isa po sa mga nilikha ng Diyos, pero when it comes to Bible, it is associated with deception. Kasi ang nanglinlang sa ating pong unang mga magulang ay sa form ng ahas, mga kapatid. So, it is associated with deception, poison, and spiritual corruption. Kasi nung natrick ng kaaway, si Eve,
at saka si Adam, doon na po nagkaroon ng moral decay sa humanity. Kumalat po yung venom ng ahas, mga kapatid. So dito po, pag-aaralan natin yung mga naging katatayuan ng mga religious leaders or yung pagtingin nila sa kanilang sarili. So bakit gano'n na lang kataas, kakampante sila pagdating po sa kanila pong katatayuan? First of all, is yung tinatawag po na religious confidence. Pero ito po ay false religious confidence. Kasi sabi ni John, sino ang nagbabala sa inyo na makakatakas kayo sa kaparusahang darating? So John was exposing the religious or corrupt religious system. Bakit po may karapatan si Juan na ibulgar ito? Kasi anak siya ng isang Pariseo. Anak po siya ni Zacarias na isang naglilingkod sa loob ng templo. Kung tutuusin, pwede po niyang sundan yung yapak ng kanyang ama, pero mas pinili niyang mamuhay sa ilang. So merong alam si John sa mga nangyayaring corruption sa loob po ng temple. So the Pharisees and Sadducees were respected, educated, and outwardly holy. Kung titignan sila ng mga tao, mga kapatid, kagalang-galang at mukhang banal. But spiritually infected sila by deceiving spirit. Kasi yung kanilang ginagawa ay puro pagpapaimbabaw lamang. Hindi sila lumalapit kay John para pagsisihan ng kanilang kasalanan. They were coming to observe, judge, and to appear righteous sa harap po ng mga tao. At alam niyo po, ganun po ang pamamaraan ng kaaway, mga kapatid. Hindi lang siya umaatake po sa people of God, sa outside appearance ng isang community or ng isang church, umaatake siya sa loob. Sa pamamagitan po ng religious pride, hypocrisy, and empty tradition. Meron din po silang mga unrepentant hearts, mga kapatid, kasi mataas ang tingin nila sa kanilang mga sarili. Masipag sila sa mga pag-o-offer, pagsusunog ng hayop doon sa loob ng templo. Masipag sila sa mga religious practices, pero wala pong tunay na pagbabago sa kanilang pagkatao. So outward behavior without inward change, mga kapatid. So ang deceiving spirit o ang viper, mga kapatid, mapanglinlang lang. Hindi yan magpapakita sa'yo in a form na ahas talaga siya. Kung minsan nagtatago siya sa klase ng kahoy na pinupuluputan niya, kung ang kahoy ay kulay green, magmumukha siyang kulay green din para di mo mapansin. Magtatago siya sa, kung nasa desert naman yung viper naman na yun, magtatago siya sa ilalim ng buhangin at magiging camouflage niya yung buhangin na hindi mo namamalayang bigla ka na lang tinuklaw. So ganoon po ang spirit of deception, mga kapatid. It is an empty religion without true transformation. Kaya marami pong mga relihiyoso, makadiyos lang paglinggo. Pero Lunes hanggang Sabado, marites. Sa umaga, deboto. Paglinggo ng gabi, debote. Mga kapatid. So repentance is not only based on emotion. Repentance is not based on attendance, not on appearance. It is a life visibly turns toward God. Kasi ang hinahanap ng Panginoon ay yung tunay na bunga. Fruit, hindi po fangs. Alam niyo po yung fangs? Pangil. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon ay bunga, hindi bunganga. Na magaling lang sa salita, mga kapatid. So, bird of viper is associated with demonic spirit, mga kapatid. So, ano po ba ang nature ng ulupong o ng isang viper? Viper's nature is to deceive, a spirit of deception. Satan uses deception as his first and strongest weapon. Kaya nga ang tawag sa kanya ng Panginoon,
Jesus calls Satan the father of lie. Siya ang ama ng kasinungalingan. Alam niyo po, para makapangbudol, makapanglinlang ang isang deceiver, mga kapatid. Hindi naman yan haharap sa'yo na hubad na kasinungalingan eh. Kasi, paano siya makapanglilinlang kung ibubulgar niya ang kanyang sarili? Magpapakita siya sa'yo na mukhang totoo or kalahating totoo. Kaya nga, di ba po, sa mga nai-scam, kaya sila napapaniwala kasi minsan may nakaka-withdraw. Kunyari, mag-invest ka dito. Tapos, mga ilang buwan, nakakapag-withdraw talaga sila. Kaya iisipin ng tao, uy, legit to kasi nakakakuha kami ng pera eh. Hanggang nakuha na yung tiwala mo, nag-invest ka pa ng mas malaki, hanggang bigla na lang naglaho yung opisina. Kapa. Di ba po? Minsan naman, akala mo binata. Yung pala, binat na. Kasi ang pakilala sa'yo ay single, walang asawa, walang sabit. Yung pala, sa probinsya ay marami ng tinakbuhan. Marami ng sabi. Amen? So, a viper hides until it strikes. Naghihintay po yan ng pagkakataon. Hindi yan biglang haharap sa'yo na tutuklawin ka. Hindi po. Wala kang kamalay-malay. Natuklaw ka na pala. So, deception is a demonic warfare in the mind, mga kapatid. Kaya ang kasalanan po, ang tuklaw ng kasalanan, nagdi-disguise siya as harmless, mga kapatid. Parang wala lang. Buhay ka pa naman, pero hindi mo alam, ilang oras na lang, magko-collapse ka na. Naalala niyo ba yung binalita dati, yung may nahuli silang king cobra, banakon? Sabi nung isang lalaki dun, di ba, tinagpas na yung ulo? Hindi, wala na yan, wala na. Pinakagat niya pa yung kamay niya. Kahit putol na yung ulo, ang instinct nung ulo ng banakon, kumagat. Kumagat nga. Di, ayun, namatay yung banakon, patay din siya. Sabay sila. Sabay sila, mga kapatid. So, the Pharisees were deceived about themselves. Bakit po? Meron silang religion, pero walang repentance. Meron silang ritual, pero walang relationship. Meron silang holiness na panlabas, pero punong-puno ng kabulukan sa loob. Kaya, ang viper po, o ang spirit of viper, mga kapatid, nanlilil lang siya eh. Ano ang pangdideceive niya? Hindi naman kasalanan yan eh. O kaya kung kasalanan yan, hindi naman kagaya sa iba na bulgar. O kaya, minsan mo lang naman gagawin, di naman palagi. O kaya, okay lang yan. Ang mahalaga, walang nakakakita. O di kaya, ang isa pang panlilin lang ng kaaway, okay lang yan. Mas mabait ka naman kaysa sa iba. Yung isa nga nakatatlong asawa na ikaw, pangalawa pa lang okay lang yan. So, viper's nature is poisonous or venomous, mga kapatid. So, it is a spirit of poison. Vipers kill through venom, not noise. Ano pong ibig ko sabihin? Marami pong mga natutuklaw na biktima, hindi nila alam na tuklaw sila kasi walang ingay. Hindi kagaya ng rattlesnake. Wala naman sa atin nun eh. Ang rattlesnake kasi, may siya sa buntot, yung may ganun. Sa atin, wala, mga kapatid. Mamamalayan mo na lang, nag-collapse ka na. Mamamalayan mo na lang, mayroon na palang kudlit yung binti mo, natuklaw ka na pala. So, ang kasalanan, mga kapatid, hindi po siya nagsisimula na maingay. Tahimik lang po itong kumakalat sa ating pagkatao. Kaya ang lason po, ang venom ng kaaway, yung temptation, tahimik lang. Hindi naman siya loud eh, tahimik. Kaya nga, di ba, yung may mga ginagawang milagro,
nandun sa mga gilid. Kasi hindi pwedeng ibulgar eh. Nasa mga madidilim na part. Kasi merong hidden agenda. So Satan poisons through temptation, unforgiveness. Yung unforgiveness, yung akala mo okay lang sila, pero hindi sila nag-iimikan. Hanggang namatay na lang yung isa, hindi pa rin nag-iimikan. Talagang pataasan ng pride. Bitterness, negative thoughts, and secret habits. So ano pong nangyayari mga kapatid? Dahil hindi natin namamalayang kumakalat ang lason, mga kapatid, ume-enter ito sa ating pong bloodstream. Kasi po ang kamandag po ng ahas. Ang ginagawa niya, pinapalapot niya yung dugo ng tao o ng isang hayop. Kasi kapag lumapot yung dugo, hindi na ito makakadaloy ng maayos sa ating internal organs. Kaya magko-collapse yung kidney. At yung puso, hindi na mag-failure na siya. Magkakaroon siya ng malfunction. So when venom enters the bloodstream, mga kapatid, it spread fast and kills slowly. Unti-unting kinakapos sa paghinga, at unti-unting naninigas na paparalyze ang isang biktima, mga kapatid. Kaya ang kasalanan po, pag tumuklaw sa atin, hindi mo napapansin, ikaw na yung kanyang nakokontrol. Dati, sabi mo sa sarili mo, hindi. Minsan lang naman tikim lang naman Ngayon, uncontrollable na. Dati, nakakatanggi-tanggi ka pa. Pero ngayon, ikaw na yung nag-aaya. Dati, nakikilig-kilig ka lang ng chismisan. Ngayon, ikaw na ang pasimuno. Kumalat na. Amen? Kung ano yung tinatago mo, ito yung nagkokontrol sa'yo. So alam niyo po ang kaaway, ang isa niyang pamamaraan, hindi niya tayo totally dinedestroy ng isang biglaan lang na atake. Slowly, it will kill us, mga kapatid. Ang kailangan niya lang ay isang maliit na tuklaw. And then, he will let the venom do the rest. Minsan, akala mo, simpleng text lang, simpleng chat nyo lang, simpleng flirt lang, hanggang namalayan mo, wasak na ang pamilya mo. May maraming ganun, mga kapatid. Akala mo, simpleng kupit lang, hanggang naging ghost project na pala. Di ba po? Akala mo, simpleng absent lang sa gawain, hanggang namalayan mo ang sarili mo, nawala ka sa gawain. So ano po yung pinaka-issue? Sabi po ng verse 9, mga kapatid, ang sabi dito, huwag niyong ipangahas na kayo ay anak ni Abraham. So the root of the issue, kung kanina po ay nakadepende sila sa kanilang religiosity, yung false spiritual security, mga kapatid. Sabi po ni John, do not presume to say, we have Abraham as our father. Kasi po ang mga Pharisees, ipinagmamalaki nila na meron silang special favor galing sa Diyos because of their heritage, because of their identity. Pero sabi ni John, huwag niyong ipagmalaki yan kasi kahit sa mga bato, makakalikha siya ng mga anak niya na magpupuri sa kanya. Kasi po, itong mga Pharisees, mga Sadducees, galing sila sa isang lahi na binigyan ng pabor ng Diyos na sila lang yung may karapatan na makapaglingkod at makapag-perform sa loob at sa labas ng templo. Kaya sila, ang taas ng tingin nila sa kanilang sarili. Nagkaroon sila ng spiritual pride, mga kapatid. Amen? Pero alam niyo po, ang Diyos, hindi siya tumitingin sa ang lahi, sa ang race, or saan ka nang galing, apo ka ba ni Abraham. Tumitingin siya sa puso ng tao. Amen? Ay alam niyo, hindi natin pwedeng gawing security na active naman sa simbahan ng nanay ko eh. Ikaw ba, active ka ba? Nag-iika po naman yung asawa ko eh. Okay na yun. Ikaw ba, nag-iika po ka ba?
So Satan whispers these kinds of lie, mga kapatid, na ang ibinubulong niya sa mga tao, hindi mo kailangan magbago. No? Huwag mo nang isipin na kailangan mo ng pagbabago kasi yung iba naman dyan, mas masahol pa kaysa sa'yo. So yan po ay isang klase ng pandilin lang ng kaaway. So God is raising up warriors, not religious performers, mga kapatid. So ipinapaalala sa atin ni Juan na ang mga tunay na anak ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po mga pretenders. Amen? Hindi nakabase sa attendance, hindi nakabase sa panlabas ng mga ritual, kundi nasa kalooban, nasa puso, mga kapatid. So, John gave three powerful images. Sabi niya doon sa verse 10, ang sabi po dito, babasahin ko lang, mga kapatid. Ngayon pa na nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. So, ang Diyos, mga kapatid, wala siyang balak itrim yung sanga. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Ang tinatarget niya ay yung tunay na issue na mas malalim. Beneath the surface, mga kapatid. Alam niyo po, ang labanan, hindi lang po yung pag-resist ng devil, yung lumayas ka. Hindi lang po ganun, mga kapatid. Ang tunay po na labanan, it is letting God remove the root. Hinahayaan mo na tanggalin ng Diyos yung ugat na pinagmumulan ng kaaway or ng kasalanan, mga kapatid. So paano po tayo inihahanda ng Panginoon? Through the baptism of fire, mga kapatid. Amen? Sabi niya, ang darating na kasunod ko ay babautismuhan kayo sa pamamagitan ng apoy. So the Holy Spirit will empower us, mga kapatid. Kasi po, ito po ang mag-purify sa atin. Kasi po, kapag malinis tayo, kapag tayo po ay guided ng Holy Spirit, walang anumang magiging foothold or stronghold si Satan sa atin. Amen? Meron pa siyang binabanggit dito, yung winnowing fork, yung nandyan yung kalaykay, na magsiseparate sa mga totoo at sa mga nagkukunwari. Ihiwalay yung trigo doon sa, ano ba yun, yung ipa. Ihihiwalay yung mga genuine doon sa mga imitators. At ihihiwalay yung mga tunay na obedient sa Diyos doon sa mga religious pretenders lang, mga kapatid. So, ang sabi po dun sa verse 10, nakahanda na yung palakol. So, the axe is already laid to the root of the trees. Hindi po interesado ang Diyos sa pruning. Alam niyo po yung pruning, yung binabawas-bawasan lang yung dahon, yung sanga, tinitrim. Hindi po eh. Naka-aim po siya doon sa ugat na pinagmumulan ng ating pong decay, ng ating pong kasalanan, ng pagkabulok, mga kapatid. Kasi po, kung ano yung ugat, yun yung pagmumulan ng ating ibubunga. Amen? Kaya tinan niyo ho, may mga Christians na they keep on asking, bakit kaya pabalik-balik lang ako sa kasalanan? Kasi hindi natatanggal yung ugat, hindi na bubunot yung ugat, mga kapatid. Alam niyo sa amin, meron po kaming duty dyan, yung grass cutting. Every Tuesday, may mga preacher na naka-assign dyan na nagga-grass cutting. Pati na rin po sa Faith Mountains. Alam niyo ho, mga ilang linggo lang. Lalo na kapag umuulan. Kumbaga sa gupit kaka-semikalbo mo pa lang. Pagbalik mo, long hair na naman. Ganun kabilis. Bakit po? Yung ugat kasi nandoon pa rin. Amen? Amen. Kaya may mga tao na nagtataka sila sa kanilang sarili na bakit kaya
Paulit-ulit kong nakukumit ang the same mistake. Paulit-ulit kong nagagawa. Samantalang gusto ko nang magbago. Kasi nga, yung root, hindi talaga siya totoong natatouch. Hindi siya nagagalaw. Nandoon pa rin, nakaugat pa rin. Kaya, naghihintay lang siya ng panahon na tumubo ulit. Amen? Kaya dati, napipigil-pigilan mo yung sarili na makidugtong sa usapan. Sabi mo, hindi, sabi ni brother, masama yun, yung paninirang puri, narinig ko sa talk niya kanina. Mga ilang linggo lang, nakikidugtong na naman siya. Tapos may ano pa yun, may dagdag pa na kwento yun. Kasi nga, yung ugat hindi natanggal, mga kapatid. So the root is the real issue, mga kapatid. Amen? Amen. So everything that does not bear good fruit ay dapat pong putulin. May bunga naman, kaso hindi maganda yung bunga. Ang sabi po ni John, lahat ng sanga na hindi maganda ang bunga, kailangan putulin. Amen? Ang tao nagpo-focus kasi sa fruit, pero ang Diyos nagpo-focus siya sa root, sa ugat, mga kapatid. Kasi yung fruit is visible. Ano yan eh, pwede kang magbalat kayo. Pero yung root, mga kapatid, nakatago kasi yan. Kaya marami siyang nadideceive. Di niyo ba napapansin kapag may mga bagyo, akala mo yung puno, matatago. Biglang nag-collapse na lang. Kasi yung ugat niya pala, bulok na sa ilalim. Pero pag titignan mo, panlabas niya na anyo, parang okay naman, nakatindig pa siya. Pero pag dumating yung bagyo, biglang binagsakan na yung bubong niyo. Yung pala, bulok na yung ilalim. Amen? Kaya, ang masamang bunga ay nagmumula po sa masamang ugat. Meron ng mga nagsasabi, kaya yan matagal mamatay kasi masamang damo, masamang ugat. Yun yung sinasabi nila, mga kapatid. Pero alam niyo ho, hindi tayo dapat pumayag na kabilang tayo sa masamang ugat. Amen? So ano po ang ginagawa ng kaaway? Satan doesn't attack branches. He attacks the root. Doon niya pinifertilize yung ugat ng bitterness, ng trauma, unforgiveness, pride, and kung ano-ano pang mga generational patterns. Kasi po, pag doon siya nag-focus, mga kapatid, sa pinakaugat, lalabas na lang yung magiging bunga. Now, sabi po ng Panginoon, sabi po ni John, God is ready to deal with it. So hindi po siya maghihintay, hindi niya po i-delay, hindi po siya passive. He is ready to deal with the deeper issue of our life. Ang tanong, handa ba tayong ipataga yung ugat na yon para maputol na? Kasi marami sa atin gustong magbagong buhay, pero hindi willing i-give up yung ugat. Alam niyo po, God wants more than confession. He wants true repentance and transformation, mga kapatid. Ang tunay po na pagbabago, hindi lang yung, magbabago na ako, last na to. Ang tunay po na pagsisisi sa kasalanan, hindi yung puro sorry, tapos next week, uulitin na naman. Hindi yung matapos mong gulpihin yung asawa mo, sasabihin mo, hindi, babawi ako sa'yo, tapos binawian mo nga, kaliwa naman. Diba? Hindi ganun. So, repentance is not saying sorry. Repentance is allowing God to hit the root. Hayaan mo ang Diyos na tamaan niya yung ugat na yun. Amen? Nakita na ba kayo na magpapabunot ka sa dentista? Tapos nung inuuga-uga na ng dentist yung ngipin mong bulok, sabi mo, parang dito malab yung anesthesia. Sabi mo, Dok, huwag mo nang bunutin. Anuhin mo na lang, tabasan mo na lang. Bibili na lang ako nung sa Shopee na parang tinutunaw. Di ba? Pero yung kabulukan, nandun pa rin, sasakit pa rin yun. Kasi bakit? Hindi na bunot yung yung ugat. Kasi di ba may mga ngipin na yung neurorot canal,
minsan may naiiwan, may ano kasi yan eh, may mga nerves. Ngayon, pag hindi natanggal yung bulok ng ngipin, bumabalik yung sakit, nagnanana, kasi hindi siya totally natanggal, mga kapatid. At alam niyo, nakakalungkot, many Christians settle for trimming the branches. Mas gusto ng mga tao na huwag tamaan yung ugat, itrim na lang yung sanga. Amen? Yung, sige Lord, payag akong bawasan mo yung mga babae ko, magtira ka lang ng 3, 2. Give up ko na yung 5. Ano kaya yun? Diba? Sige Lord, babawasan ko na yung kupit ko. Dati 2,000, ngayon 500 na lang. Pero may kupit pa din. So, marami sa atin nagsisettle sa pagtitrim. Pero ayaw nating i-give up yung pinaka-root. Amen? Trying harder doesn't work if the root is alive, mga kapatid. Kaya may mga tao, pabalik-balik lang sa kanilang kasalanan. Kunyari, nakilala niya sa social media. Tapos, sabi niya, hindi, titigilan ko na to, ibablock ko na to. Tapos, ina-unblock na naman. Hindi. Titigilan ko na ang pag-iinom kasi pag napapainom ako, nawawala ako sa sarili. Tapos, hindi. Ano pa naman eh, Pasko pa naman eh, pwede pa, tsaka New Year. Amen? Kaya alam niyo po, hindi po pinuprune ng Diyos ang sanga or ang branch na poisonous. Pinuputol po yan para hindi na makapaminsala. Amen? There are things God will not allow in our life, mga kapatid. He is chopping the root. Alam niyo po, nung mga nakaraang gospel, sa tagal ng warning ni Noah, 120 years ang nagdidigay ng babala. Alam niyo, ang naligtas lang 8. Siya, asawa niya, 3 niyang anak, tsaka yung 3 niyang manugang. And then sinara ng Diyos yung pinto ng arko. At lahat ng living things, gumagapang, lumilipad, ay namatay na. Kahit anong sigaw ng mga tao sa labas ng barko, ng arko, hindi na nakapasok kasi bakit? Bawal nang buksan eh. Kasi kapag binuksan pa yun ni Noah, mapapahamak din sila sa loob. May mga bagay po talaga na kailangan ng putulin sa buhay natin. Amen? Amen. Pag nakipag-break ka na doon sa tao na yun na nagiging dahilan ng kaaway para maapektuhan ng iyong spirituality, nagiging cause siya ng pagkakasala mo, huwag ka nang gumawa ng paraan para magkaroon uli ng communication. Amen? Ang problema di makatulog sa gabi sa kaiisip. Diba? Ano yan whisper ng kaaway yan para hanapin mo na naman. Amen? So what God cuts at the root? Una po, yung sin, ugat ng kasalanan. Alam niyo po, may mga halaman na kahit hindi mo masyadong bantayan, alagaan, tubigan, kusa siyang nabubuhay sa kanyang sarili. May mga ganong klase ng halaman. Pero alam niyo po, ang kasalanan, ang ugat sa buhay ng tao, nafe-feed ng flesh natin. Kaya dapat ang binubusog, yung spirit. Babad ka sa salita ng Diyos, sa worship, sa meditation. Kasi kapag puro laman, mabilis madadaig ang iyong spirit. So ano pa po ang tinatarget ng Diyos na putulin sa buhay natin? Lies at the root. Ugat ng kasinungalingan. Ano yung mga madalas na kasinungalingang ibinibigay sa atin ng kaaway? Example, yung hindi ka naman mahal ng Diyos Hindi ka papatawarin ng Diyos. Grabing kasalanan mo. O kaya, wala ka ng pag-asa. Pero alam niyo po, yung kriminal na kasabay ng Panginoon na ipinako, last minute ng kanyang buhay, naligtas pa. Amen?
So ano pa po ang tinatarget ng Diyos na putulin sa buhay natin? Wounds at the root. Yung decay, yung bulok na ugat, mga kapatid. Ano po yun? Sometimes anger, sometimes fear, insecurity, distrust, mga trauma. Kaya alam niyo ho, pag may mga tao na may mga traumang pinagdaanan nung kanilang kabataan, hindi na-address, lumalabas pag tanda. Minsan, nananahimik yung asawang lalaki, biglang aawayin. Tapos yung pala, may trauma siya sa mga naging ex niya. Tapos ang pinagbuntunan yung asawa niya ngayon. Yung siguro, kaya hindi nag-chat-chat to ng bababae. Kasi ganyan yung mga naging trauma ko sa ex ko eh. Kaya ang napagbuntunan yung asawang nananahimik. Amen? Minsan naman yung mga insecurity sa kanyang sarili. Nung bata pa siya, hindi siya nabibilihan ng mga damit na gusto niya, ng mga pang-spaghetti pababa, pataas. Kaya, nung nagsumba, doon siya bumawi. Di ba? Talagang wala siyang pakialam kahit labas yung mga varicose vein niya. Makapag-fit lang ng damit. Kaya minsan magugulat kayo, akala mo, bata, yung pala pagharap senior na pala. May ganun di ba? May mga ganun magaling magdala ng sarili, although di naman masama. Parang parang ang bata tapos yung nagsalita, ang boses matanda. Di ba? Yung pala may mga may mga bitter na siya nung pagkabata niya. Amen? So God wants to heal that wound, mga kapatid. Hindi lang yung behavior natin, kundi yung pinagmumulan ng mga sama ng kalooban natin. May mga may mga pinag-uugatan yan. Minsan ang sungit-sungit ng isang mong tita. Yung pala, hindi pa nakaranas magka-boyfriend. Pero pag binigyan mo ng manliligaw, ang saya-saya naman. May mga trauma pala yan. Amen? And another thing is the pride at the root, mga kapatid, ugat ng kataasan ng kalooban. Yan po ang naging reason kung bakit ibinagsak ng Diyos si Satan. Kataasan, pride, mga kapatid. Kaya ang Diyos, puputulin na yung ugat na yun bago pa tayo ma-choke. Opo, ma-choke yung masakal. Kasi di ba may mga ugat na pinapatay nila yung mga puno. Kunyari, may mga puno, may kakapit na ibang klase ng halaman. I-choke ngayon para makuha niya yung sunlight, yung nutrients. Hanggang namalayan mo, yung tinanim mong halaman, patay na. Ang namayani na, yung masamang ugat. Amen? So, pinuputol ng Diyos ang mga ugat na ito para iligtas tayo at hindi para ipahamak tayo, mga kapatid. Amen? So God cuts to save, not to destroy us, mga kapatid. Kapag ginamit ng Diyos yung palakol na yun, it is a kind of discipline. He cuts those roots para makahinga tayo, mabuhay tayo. He removed what kills you. Akala natin, pag tinanggal ng Diyos sa atin, di na natin kayang mabuhay. Tinanggal yung illicit relationship sa atin, parang di natin kayang mag-survive. Sabi mo, Lord, ba't tinanggal mo si Bogart sa buhay ko? Bakit mo siya tinanggal, si Pedro? Bakit mo tinanggal si Diego sa buhay ko? Akala mo di ka makakasurvive, pero yung pala, ito pa yung unting-unting nag-choke sa'yo. Pero niligtas ka ng Diyos. He removes what kills you. May mga pinuputol siyang bahagi ng buhay natin na hindi na pwedeng tumagal. Naging parte, pero hindi dapat manatili. Alam niyo po yung mga diabetic kung minsan, di ba? Minsan ina-amputate sila, yung pinuputulan ng, sabi ng doktor, puputulin lang yung hinlalaki. Tapos nung pinutol na, hanggang tuhod na. May mga ganun eh. Kasi kumalat na. Alam niyo po doon sa amin, kasi nga, marami na akong nakita na pag pinuputulan ng paa, mga ilang buwan lang namamatay na rin.
Pero doon po sa amin, may pinutulan din ng paa, binti. Akala ko mamamatay na kasi, ano eh. Kasi karamihan na nakita ko namamatay eh. Siya hanggang ngayon buhay pa rin. Nag-i-e-bike pa. Ay, Opo. Kasi ano eh, na ano siya yung, ano siya dati tricycle driver. Ngayon, hindi na siya makapagbiyahe kasi siyempre mahirap nang umano yun eh, umapak ng preno. Pero ngayon meron siyang, ano yung, tawag nun yung parang improvised na paa. Ngayon nakakagala-gala na uli siya. So dati akala ko, pag naputol na, hihintayin mo na lang mamatay ka. Hindi pala. May mga nakakasurvive, nagpapatuloy pa rin ang buhay kahit naputulan na. Minsan po, may mga tinatanggal talaga sa atin ng Diyos para manatili tayong buhay. Alam niyo po yung butiki. Ang isang defense mechanism ng butiki, yung kaya niyang i-let go yung kanyang buntot. Nakita na kayo ng butiki na walang buntot? Kasi defense mechanism pala nila yan. Pag meron silang predator, kunyari, hinahabol sila ng kakain sa kanila, at kinagat yung kanilang buntot, i-aano na nila yun, ibibigay na nila yun. Kaya minsan makakita ka ng buntot ng butiki, gumagalaw-galaw pa, para ma-distract yung kanyang kaaway na doon mag-focus, tapos siya, makaligtas siya. Kasi, tutubo uli yun eh. Kaya tayo mga kapatid, hindi porket pinutol ng Diyos sa atin, eh hindi niya tayo mahal. Pinuputol niya kasi gusto niya tayong iligtas. God only cuts what hinders your destiny. Amen? Alam niya kasi kung yun ay iyong ikakapahamak. So, how to let God cut the root? Invite God to search your heart. Ipasiyasap natin ang laman ng ating puso. Baka hindi natin namamalayan, kalat na pala yung lason. Pero, pag sa Diyos natin ipina-research, pwede niya pa tayong maisalba. Amen, mga kapatid? Confess the root. Alam mo yung sarili mo eh, kung ano yung pinagmumulan ng iyong kasalanan. I-confess mo sa Panginoon. And break ties with deception. Huwag mo nang hayaan nabubulag ka ng kasinungalingan. Kasi alam niyo, may mga tao na sinasabi na yung totoo sa kanila, mas pinipili pa rin nilang makinig sa kasinungalingan. Na ano sila eh, parang na di nila kayang i-let go, mga kapatid. And allow the Holy Spirit to bring fire. Hayaan mong ang Espiritu Santo ang magputol ng mga ugat na yun. Amen? Replace the old root with a new one. So sa halip na ang ugat natin ay umugat sa kasalanan, sa kalokohan, let yourself root with God's Word. Let yourself root with God's love, with God's truth, with God's Spirit, and with God's community. Amen? Kasi kapag hindi po natin hinayaan, o pag hinayaan po natin na i-choke tayo ng ugat ng kasamaan, mga kapatid, baka pati tayo madamay sa puputulin. Amen? Kasi nga masama ang ating naging buhay. So let God cut the wounds, the pride, the patterns, and the stronghold of the brood of vipers in your life. Alisin yung mga obstacle na makapagpapalago sa ating pong pamumuhay. Ang tunay na paglapit sa Diyos, hindi po ipinagpapabukas. Hindi po sa makalawa or sa next year na kasi magbabagong taon naman na, kundi ngayon na. Huwag mong hayaang kumalat ang lason sa iyong pagkatao. Tayo po'y magsitayo sa presensya ng Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong paalala na mahal mo kami, Panginoon. At ayaw mo na kami ay tuluyang mapahamak. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo hinayaan na marap kami, Panginoon, ng mga brood of vipers. At hindi mo hinayaan, Panginoon, na ang umugat sa amin ay ugat ng kasamaan. Salamat, Lord, dahil gusto mong i-restore kami sa tama. Ngayon na, aking kapatid.
Yan. Wala. Yan sila. Ngayon na aking kapatid, ang panahon ng pagbabago. Ang mundo ay takwil mo na, lumapit ka sa may kapal. Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitay nasasaan at pabusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Kaya man makamundo, sa'yo kaya ay magbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na may tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lang ang matatagpuan. Tingin at pagkakamit mo, ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo na hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na aking kapatid, panahon ng pagbabago. Ang mundo ay itakwil mo na, lumapit ka sa may kapal. Di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangitay nasasaan at papasan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Huwag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging huli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na muling nagpaalala sa amin. May mga bagay ka talagang nais tanggalin sa aming mga buhay. At willing kami, Panginoon, na yun ay maputol sa amin upang kami ay lubusang makalaya. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, nakahanda na ang palakol sa ugat na masama. Nakahanda ang kalaykay upang tipunin ang trigo at itapon sa apoy ang mga ipa, mga walang pakinabang, Panginoon. Ngunit ayaw namin maging kabilang, Panginoon, sa mga trash na ito, Lord. Gusto namin makasama po sa loob ng iyong kingdom, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Lord, dahil sa halos isang buong taon, kami po ay iyong tinuruan ng iyong mga salita. Amen. Huwag nawa, Panginoon, masayang ang lahat ng napakinggan namin. Huwag kaming ma-deceive ng tuklaw ng kaaway sa aming mga buhay. Proteksyonan niyo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Proteksyonan kami ng iyong pag-iingat. Lalo na alam namin na kami ay nasa last days na. Masasama ang mga nangyayari sa paligid. Ngunit ang sabi mo sa iyong salita, iingatan mo ang mga nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa iyong paggamot sa amin. Hindi mo hinahayaang kumalat ang venom
Hindi mo hinahayaan na ma-poison kami ng kasalanan, Panginoon. Bagkus, niredeem mo kami, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang mga kapatid ko sa Lanete, Panginoon. Lalo na sa nalalapit nilang anniversary sa susunod na taon, Panginoon. Ngayon pa lamang po, Lord, dinideclare na namin ang katagumpayan ito. Ngayon pa lamang po, Panginoon, ay inaangkin na namin ang pagbuhos ng iyong masaganang biyaya. At dalangin ko, Lord, na patuloy niyo pong palakasin, patatagin ang kanilang pananampalataya. I-bless niyo rin ang kanilang kalusugan, ilayo sa lahat ng mga sakit at karamdaman, at ilayo kami sa mga bite ng kaaway, sa mga tuklaw nila, Panginoon, upang hindi kami maparalyze, Lord. Salamat sa iyong divine grace at anuman po ang kanilang mga kahilingan sa gabing ito, Panginoon, ay inyo nawang pagpalain. Anumang mga bagay na kanilang itataas ay inyo pong basbasan, Panginoon. Mga prayer request na isulat man o hindi, anuman ang kanilang mga kahilingan sa gabing ito, ay inaangkin po namin sa pangalan ni Jesus. Uuwi ang bawat isang tinugon mo sa kanilang mga panalangin. Ang mga may sakit at karamdaman, ngayon pa lamang po, Lord, padaluyin niyo na ang kagalingan mula ulo hanggang talampakan. At dalangin ko po, Panginoon, na pahabain niyo po ang buhay ng bawat isa sa kanilang Panginoon. At dalangin ko rin, Ama, ang mga taga rito, ang mga napapakinggan nilang mga salita mo, Panginoon, ay tumanim, umugat sa kanilang mga puso. At anuman pong makayanan nilang ihandog mula sa kanilang puso, ibalik niyo sa kanila ng siksik-liglig at umaapaw na biyaya. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Let us all give thanks with a grateful heart. Purihin natin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah, glory to God. Salamat sa napakagandang teaching ng ating kapatid, ni Brother Mark. At hindi namin makakalimutan yan, Brother Mark. The teaching mo talaga naman ang ganda. At sa darating na December 8, ay kayo po ay malugunay na niya ni Yahweh Shaddai sa 29th anniversary ng Tibagan. Gagawin po sa Santo Niño, Barangay Dolores, Taytay. Magkita-kita tayo doon. At sa darating na Wednesday, wala pong gawain. Pero babalik tayo dito sa darating na Webes, meron po tayong gawain. Huling gawain natin ng December. Ang balik natin, January na. Kaya baka
sikapin natin at ipag-pray natin, sabi nga ni Brother Mark kanina, ang tagumpay ng ating anniversary sa January 22. Kaya maraming salamat. Yan din natin ang ating mga prayer request sa darating 8. Isulat na natin sa bahay para pagdating doon, hindi na tayo magsusulat. Amen po ba? Maraming salamat. God bless us all. Count your blessings. Kala ko, January 15. Amen. Amen. Count your blessings. Merry Christmas! Merry Sister Nora, wala ba tayong get together sa darating na Webes? Meron po, may gawain pa po, Sister Louie. Sa Webes? Meron pa po gawain sa Thursday at Get Friday. together. Ang ibig ko sabihin, baka pwede tayo magdala ng kahit anong mayroon para tayo magkainan natin dito, di ba? Exchange gift. Exchange gift. Oh, Ano? kay 400 lang yung ano. Para kakayasan na lang. Nasaan yung coordinator? Ay, wag mo nang uwi. Wala mo nang uwi. Nasaan? Para kakayanin ng lahat. Webes eh. Webes naman. Para kaya ng lahat. Ay, wag niyo muna itong tanggalin. Wala si Sister Nora. Nasaan? Sa bahay natin. Ano sa bahay? Oh, kaya i-announce natin sa Monday, no? I-announce natin sa Monday, makinig kayo, i-announce natin sa Monday na sa Thursday, pwede tayo magsalo-salo dito, di ba? O, di ba? Sa Thursday. At kung anong meron kayong regalo, halagang 150, dali natin mag-exchange gift tayo. Kaya kayo? Sino ang ibig pamayag pumalakpak? Oh, ayan. Okay. So, sa darating na Thursday, para naman blessing, no? Para masaya. Good. Okay, thank you. God bless us all.